niya. Yung tatay ko po, kahit na ganun po kasi siya, hindi ko po kayang i-hate po talaga siya, kuya, ng sobra-sobra dahil nakikita ko po na sinusubukan niya naman po maging mabuting ama. Hindi lang po siya nabibigyan ng mga oportunidad para po makapag-provide po sa siyang na magkakapatid. Proud po siya kasi may trabaho na siya. Yun lang naman gusto ko sa kanya, kuya. Mahal ko naman po yung daddy ko, kuya. Kaya yung pagpapatawad po sa kanya, binibigay ko naman po talaga, lalo na po at may trabaho na siya ngayon. Sana bumawi na lang po siya sa mga nakakabata ko pong kapatid. Ako po, okay na po ako. Parang yung sulat kasi, kuya, para po siyang embrace, para po siyang hug, na matagal ko na pong gustong matanggap sa kanila. Sa loob po kasi ng 3 taon, kuya, dito sa Manila, ilang beses po ako nangangailangan ng magulang. Ilang beses ko po kinailangan yung suporta po nila sa akin. Never po ako nilang tinulungan, kaya lumaki po yung galit ko sa kanila. Iisang pa kung kumusta hindi po nila ginawa sa akin. Nagchat-chat lang po kung hihingi ng pera. Kaya naiinis po ako sa tatay ko. Pero ngayon po na nabasa ko yung letter para pong yung kinakailangan ko po na hug galing sa isang ama. Natanggap ko po siya dahil sa letter po. Shuvi, Opo. sa wakas, naramdaman mo na rin ito. Alam ko, napakiramdam mo. Nag-isa ka sa mga taon na yun. Pero sana, sa pamamagitan ng sulat na ito, magsimulang maghilom ang mga sugat. Hindi man maibabalik ang mga panahon na yun. Maaari naman magbigay daan ito para sa isang may pag-asang bukas. Shuvi, gusto ko ring malaman mo na hindi mo na kailangan mag-isa. Andito kami para sa iyo. Andito ako bilang kuya mo.